Tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong katatapos-tapos lang po na hearing. Grabe, no? Pag pinanood mo pala mula simula hanggang sa katapusan, bumigay na po ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Punong-puno po ng kasinungalingan, punong-puno po ng pag-iwas, pagpapaikot, no? In fairness, si Tory lang. Real talk ah. Si Tory lang po, sa dinami-dami po, hindi ko po sinasabi na tama yung ginagawa ni Tory. Pero si Tory lang po yung nagsasabi ng totoo. Lahat po ng inimbita doon, panay iwas, panay palusot. Kaya yung mga nagsabi dapat makontem si Tory, hindi po. Hindi po siya nagsisinungaling. Hindi ko sinasabing wala siya nilabag na batas. Pero hindi siya nagsisinungaling. Iba po yung wala ka nilabag na batas sa nagsisinungaling ka. Grabe po yung na-contempt. Yun po talaga ang pinaka-worst na kaya mo magsinungaling ng harap-harapan. Si Boying, kaya niyang ipaliwanag. Alam mo yun, yung unang hearing pa, kasi nung pangalawa wala sila eh. Yung unang hearing ko pa po naririnig yan, tama si Bato eh. Paano yan sabi mo na walang jurisdiction sa bansa, pero sa tao meron? Yung play of words, yun yung ginagamit ni ni Boying Remulla na unlike si Anticlair tsaka si BBM na nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC. Si Boying, alam nyo po sa paliwanag nila hindi po nakakapagpalinaw eh. Pag sinasadya nyo pong palabuin, talagang may tinatago po kayo. Yun po ang reaction ko doon. No? Pag ang mga tao madaling ipaliwanag pero pinalalabo, talagang may tinatago. No? Ganun po yun eh. Di ba? Simpleng-simple lang po yan. Kasi po kung wala kayong halimbawa po, wag na nating si Tore. Hindi dapat ako lang siguro yung kanina nanonood kasi lahat, contempt na yan si Tore, contempt na po, contempt na si Tore. Bakit mo i-contempt? Nagtatapat siya. Bakit mo i-contempt? Siya po ay hindi nagsisinungaling. Again, sa kung i-contempt si Tore. Nagtatapat nga siya, lumalabag siya sa batas eh. Si Tore lang po ang umaamin, hindi niya lang siguro, pero ang palusot ni Tore doon, napag-utusan ako eh. In fairness kay Tore, gusto ko yun. Mapapahamak ba si Tore sa ginagawa niya? Umaamin siya ng kasalanan. Umaamin siya ng mga mali niyang ginawa. Pero hindi para ang ibig ko sabing umaamin siya ng mali niyang ginawa, hindi niya alam na mali. Hindi mali yung ginagawa niya pero hindi niya dinideny. Yun yung gusto ko eh. Kaya nga sabi ni Tore, yung may mga problema po sa mga ginawa ko, mag-file na lang po kayo ng kaso. Tama yun. Dapat talagang kasuhan o i-recommenda ni Amy na kasuhan si Tore kasi umamin siya ng mga pagkakamali. Hindi pagkakamali ng mga, biruin mo, ang daming instances. Dito muna tayo kay Tore. Bago dito sa na-contempt na dahil sa pagsisinungaling. Tignan nyo ha. Kasi si Tore, more or less alam na natin yung ginawa ni Tore. Ano yung mga pinagkait ni Tore? Pinagkaitan niya si Pangulong Duterte ng due process. Di ba? Hindi nila iniharap sa korte. O ang katwiran ni Tore dyan, yan yung utos sa akin. Sino nag-utos sa'yo? Si Marbil. Nung una po, walang sinasabi. Alam nyo, matalino si Tore. Tingin ko, ilalaglag nila si Tore. Eto po, hindi po ito chismis. Batay dun sa ano. Kasi alam natin na
Si Torre yung kitang-kita na may maling ginawa, eh, 'di ba? Bago pa magsimula nasa isip ko mukhang ilalaglag nila si Torre. Kasi si Chis Escudero nung nagpahayag si Chis Escudero, ah, ang kinukontempo yung mga nagsisinungaling. Ang kinukontempo yung mga hindi nagsasabi ng totoo sa hearing. Hindi po iko-contempt yung mga nagsasabi ng totoo. Contempt po yung evading ka, yung mga sagot mo hindi totoo. Pinaiikot mo kami. Ganun po yung kino-contempt sa hearing. No? Si Torre po, in fairness, hindi ko po sinasabi, again, baka magkamali kayo. Galit po tayo kay Torre sa ginawa niya. Di ba? Pero, hindi niya po dinideny. Naintindihan niyo po, paano mo i-contempt na umaamin naman? Totoo ba na hindi mo pinapasok si BP Sara? Opo, hindi ko po pinapasok. Call ko yun. O edi may nilalabag siya na binasa ni Cayetano. O dito muna tayo kay Torre, yung alam na natin. Ano yung mga nilabag ni Torre? Nanghingi yung doktor, di ba? Doctor of choice ni Pangulong Duterte. Walang limit. Hindi po pwedeng sabihin mo na meron ng dalawa, bakit papapasukin pa iba? Yung dinelay yung doktor, 3 to 4 hours na doktor. So, aminado. Oh, so, kung stricto yung batas, may kasalanan si Torre, di ba? Ikalawa, immediate family. Hindi niya pinapasok si BP Sara. Malinaw tong mga to. Alam na natin to eh. Kay Torre, malinaw yung mga violations niya. Ikatlo, yung nagmamadali sila na hindi niya hinarap, di ba? Dapat iharap niya sa korte. Lahat po, maski po yung sa under ng constitution natin, dapat kung hinuli nyo si Duterte, iharap nyo sa korte. Maski po under ng ICC, kung hinuli nyo si Duterte dahil sa tratado, sa kasunduan natin sa ICC, sinusunod nyo yung ICC, yung warrant of arrest niya, ihaharap pa rin yan sa local court. So, hindi po nila hinarap yun. No? O, again, ano pa yung mga violation ni Torre? Yung illegal arrest. Di ba? Eto, tingin natin yun yung gustong palabasin ni Amy na illegal yung pagkaka-aresto niya dito kay Medaldea. Ayon kay Amy, pag inaresto mo, korte na magpapalaya dyan. Korte na magsasabi kung lalaya siya. Pero ang maganda kay Torre, nagtatapat siya eh. Alam nyo kanina, nakikita ko patay si Torre pag nagsasalita, hindi sinasalo ni Boying. Nahalata nyo? Si Calvo, tuwing masusukol na yung pagsasalita ni Calvo, yung na-contempt, no? Sinasalo ni Boying. Pero si Torre hindi. Sabi ko, kawawa naman to si Torre. May sinabi si Marbil. Sabi ni Bato, ikaw ba pananagutan mo yung ginagawa nito ni General Torre? Opo. Sigurado ka? Yan ang gusto ko, pananagutan mo. Lahat ng ginawa ni Torre, order mo. Ano mo, yung alam mo? Opo, pero nag-isip si Marbil eh. Yung mga legal orders lang po. Pucha, sa isip-isip ko, nung nagsalita si Marbil ng mga legal orders lang. Teka, ilalaglag nyo si Torre? Bakit nyo Sige, tignan ko lang yung play-up. Ligtas na siya, di ba? Kasi umaamin si Torre na mga ginagawa niya. Sinasabi nga ni Torre, akin to, ako to. Pero tansya ko, putya, ilalaglag nyo ako. Damay ko kaya kayo. Inutusan lang po ako. Biglang nagbago na si Torre. Sumunod lang po ako sa order. Sino nag-order sa'yo? Di ba nung una walang umaamin kung sino nag-order? O bakit biglang sinabi ni Torre na si Marbil ang nag-order sa kanya? PNP chief. Kasi
sagot daw ni Marbil kung legal yung ayon sa legal orders lang. Hindi na nga mga legal yung mga ginawa ni Torre. Hindi mo na siya sagot? Ha? Sabi siguro ni Torre. Ang ganda ng sinabi ni Torre. Hindi ko po pinupuri si Torre. Inisa-isa na nga natin yung mali niyang ginawa, di ba? Hindi niya pinapasok si BP Sara. Hindi niya pinapasok. Yun nga, yung illegal arrest, etc. Hindi niya dinala sa korte si Tatay Digong. Inano niya sa eroplano, pinapasok niya. Nagmamadali silang papasukin at dalhin sa dahig. At dahil dyan, malaki problema nila ngayon. Kasi wala pong legal na tao na mag-aayon sa kanila na tama yung ginawa nila. Nakita nyo naman, yung dating Supreme Court Justice, pinatunayan na kung hindi nyo kinikilala yung treaty, dalawa kasi yung punto ni Ascuña, Adolf Ascuña. Lascuña ba o Ascuña? Dalawa yung pinupunta nun. Yun po pinakamagandang paliwanag dito. Di ba? Kung kinikilala ng Pilipinas na may jurisdiction pa rin yung ICC, doon sa years na miyembro pa tayo, hindi po pwede na ang pagkilala mo sa treaty kasi yan tratado yan kasunduan. Hindi po pwede na selective. No? Pag ginamit mo yung ICC na miyembro pa tayo niyan, gagamitin mo lahat ng provision ng ICC. Malinaw po sa ICC rules na yung huhulihin, pag may hinuli ka sa warrant of arrest ng ICC, hindi mo idedirekta dun sa ICC. Dadalhin mo siya sa local court. At yung local court ang magdidetermine na tama yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Tanong, may pinagdalhan ba silang local court? Wala. Yan. Kaya yan yung umaamin si Torre na sinakay lang talaga nila. Nung unan, sinasabi ni Torre, ang order po sa akin hanggang dun lang sa Villamor. Matiyak lang, isosurrender. Ayaw pa nila magsabi kung sino mga una no? Pero nung nakakahalata si Torre, ako pa ilalaglag nyo, kayo na ilaglag ko. Si Marbil sinalo na kagad Kasi wala nang mas mataas pa kay Marbil Baka magtapat Nag-privilege na executive privilege. Anyways, okay na tayo rin kay Torre. Alam na natin yung mga ginawa ni Torre, yung mga hila-hila, yung mga pananakot. Sinasabi ni Torre, yan yung kailangan ko sa sitwasyon. Kahit duro, panduduro lang Basta ang objective niya, mai-deliver niya si Tatay Digong dun sa mapunta sa dahig, di ba? Ang di nila inaamin, yung matagal na tong plano na pinakita naman ni Amy Marcos na lahat yan, Quadcom, investigasyon sa Senado, pagpasok ng ICC, grabe po yun revelasyon yun no? Hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Kaya ang hirap nung ewan ko po kung paano nasasagot ni ano yun, ng lahat ng tauhan ng DOJ. Paano nagkaroon ng mga impormasyon yung ICC, nakuha sa pulis, nakuha yung mga bank accounts, kung walang nag-assist na taga-gobyerno. Kaya dapat i-demanda tong mga bangko na to na nagbigay sa ICC kasi hindi naman legal yan. Wala namang order ng court. Hindi po importante yung kung ilan yung na-contempt Ang ibig sabihin, nakita po natin yung buong kwento ngayon. Ngayon ko nakita yung buong kwento kasi dati Torre lang Parang si Torre lang ang lahat Hindi po pala, no? Ang importante doon, yung nagdala. Yung si Ambassador Lacanilao. Hindi talaga siya consistent. Doon sa pinirmahan niya,
Nire-represent niya yung Pilipinas. Pero sa mga sinasabi niya, nire-represent niya naman yung Interpol. 'Di ba? Unang kasinungalingan, unang hindi wag nang kasinungalingan. It's up to the court. Yung ano po, yung unang hindi consistent, 'di ba? Ngayon, pinapaliwanag ni Alan Cayetano, ito po ang bago sa akin sa hearing. Dito ako nanggigigil talaga eh. Yung harap-harapan po magsinungaling yung Ambassador Lacanilaw. Lacanilaw ba? Okay. Tinabla siya nung ano eh, nung yung isang general eh. Kasi sinabi niya, tignan niyo, sino nag-appoint sa iyo na ikaw ang representative? Yung kalbo to yung sila Lacanilaw Sino ang nag-appoint sa iyo na ikaw yung representative ng Interpol? Tinuro niya yung isa. Alcantara ba isa? General Alcantara? Okay. Tinuro niya si Alcantara. Si Alcantara, hindi siya sumunod siguro sa script. Di ba? Is either hindi siya sumunod sa script o hindi niya alam yung script. Ibig sabihin, wala na ako, hugas na ako riyan. Hindi kita inappoint, patay na. Pangalawa, 'di ba? Pangalawa ni Lacanilaw. Hindi siya inappoint ni Alcantara. So sino nag-appoint sa kanya na representative ng Interpol? Kasi hindi siya Interpol. Tinalagad lang daw siya. Napatunayan na mas mataas sila Lacanilaw kaysa kay Alcantara. Paano ka i-appoint na mas mababa sa iyo? 'Di ba? Inconsistent nga eh. Tapos nauutal siya. Hindi ko siya i-judge doon sa pagiging utal-utal niya. Pero yung i-judge natin siya sa inconsistency. Okay. Ayon kay Peter Alan Cayetano, may mga pinapirmahan. Kaya nagtataka tayo, ano yung papel niya, 'di ba? Mula nun simula pa lang, dumating pa lang si PRRD. Siya na yung naroon. Kausap niya na si PRRD hanggang sa Hague. Ano pa yung mga inconsistencies? Magaling din lumusot eh. Kaya daw siya ang sumama kasi siya lang yung may passport. Nagkabiglaan daw eh. Biglaan lang daw. Pero 2 days siya nag-stay sa The Hague. May passport siya, malamang meron ding mga damit. Ang galing din, no? Hindi niya alam. Pero naka-ready na yung passport. Hindi niya alam na pupunta sila sa The Hague dahil walang nakakaalam eh. Ito po ang pinaka-imposibleng kwento. Lahat to ay chismis. Yung huli si Tatay Digong ay chismis lang na galing sa Hong Kong. Pag piniga mo pa sila, si Duterte pa pinagmula ng chismis eh. At totoo naman na sinabi yan ni Tatay Digong, pag ako hinuli, piso-piso na lang kayo, gawan nyo ako na rebulto. Naalala ko yan eh. Sinabi yan ni Tatay Digong. 'Di ba? Another inconsistency na naman yan ni Lacanilaw. Napaka-imposible naman ng pagkakataon, no? Hindi nyo alam na dadalhin nyo sa dahig. Nagkataon lang na ikaw lang yung may pasaporte nung time na yon. Pero may sagot siya eh, di ba? Kaya nga eh, bibilib ka rin eh. Meron instant answer siya. Bakit ka merong Bakit meron kang passport? Hindi ko na po tinatanggal yung passport diyan sa aking kotse. Dahil kagagaling ko lang sa may pinanggalingan siya. Dapat ang tanong doon ay saan ka galing? Kailan ka galing doon? Bakit hindi mo na iligpit yung passport mo? Kulang sa follow-up eh. Siguro sa dami na iniisip ni Aimee, hindi na nila natanong. Anyways, eto pala ay yung Cayetano. Dahil yung ICC nga ay mahilig sila sa human rights, no? Kaya bago nila tanggapin, may mga pinapirma. No? Siya pa yung nagsusulat eh.
Ano-ano po yun? Ito po, he received legal assistance during national proceedings. Kasi nga po, kinakailangang sumunod ninyo sa patakaran ng ICC. Ano po yung patakaran ng ICC? Ang patakaran po ng ICC, yung warrant of arrest, hindi po direkta sa ICC. Kung hindi dadaan po sa local court. Kaya pinatunayan niya, may pirma siya, he received legal assistance during national proceedings. Yan pong national proceedings, pinipiloso po naman nito ni Remulla, sinasabi naman ni Remulla, yung iba nga eh. Kasi ito ay extra, anong tawag doon? Basta may sinasabi ng paulit-ulit si Remulla eh, extradition. 'Di ba? Yung form daw yan ng extradition. Sa madaling salita, nagsinungaling na naman siya ron. Wala naman pong pinagdaanan na national proceeding. Ngayon, ang gusto nilang palabasin, yung DOJ, yun na yung national, hindi po eh. Ang ibig po sabihin ng national proceeding dyan, dinala ninyo sa local court natin. Ang laki-laki po talaga ng paglabag kasi hindi nyo po dinala. Tapos pinatunayan nyo, may pirma karon na dinala. Pinatunayan nyo na dinala sa korte. Wala naman dinadala, hindi naman nadala sa korte. Ngayon, sa isa pang tanong, meron tanong doon ng do not know, kung si Tatay Digong ba, dito na siya kinontempt yung Lakanilaw. Ang tanong sa kanya, kung si Tatay Digong daw ba ay dinala sa korte o parang ganun eh, di ba? Hindi niya raw alam. Ulit-ulit diyan si Bato, diyan iyan na po nakakagigil eh. Mula nung dumating si Tatay Digong, nariyan ka na. Tapos sasabihin mong hindi mo alam kung may pinagdalan sa kanyang korte o wala. Kasi po, malamang hindi tanggapin ng ICC yan pag sinabi mong hindi siya nadala sa korte. Ang sagot niya, hindi niya raw alam kung nadala sa korte o hindi si Tatay Digong. Kaya ako po, hindi po to personality. Pakinggan niyo po yung sinasabi ko. Ang point ko diyan, napatunayan na natin ng mas malinaw kung ano yung naganap. Ang naganap po diyan, talagang may mga papeles pa sila. Kaya nga sila Lakanilaw, yan ang talagang mapuputukan eh. Si General Torre tsaka si Lakanilaw talaga. Kasi siya yung nagdala, siya yung pinaka-head eh. Yung team eh, di ba? Siya talaga yung pinaka-inutusan na tiyakin na mapupunta sa dahig si Tatay Digong. Siya rin yung mga pumirma in behalf of the Republic of the Philippines. Kaya ako, tama lang yun eh. Sumisigaw na ako, i-contempt na yan. Kasi kung hindi ko contempt yan, di ba? Buti na lang, na-contempt. Alam nyo, iniisip ko nga, ako ayoko na nagko-contempt si Paduano eh. Pero sa ganitong pagkakataon, karapat dapat yung contempt power ng Senate. Kasi harap-harapan na kayo niloloko, harap-harapan na nagsisinungaling sa inyo eh. Hindi po talaga pwedeng i-contempt si Torre kasi nagsasabi po siya ng totoo. Kaya lang, etong wordings ni Torre, no, may nagtanong sa kanya, nakalimutan ko na lang, ikaw ba sa tingin mo yung mga order sa'yo legal? Ito, hindi ko alam kung palusot ni Torre o talagang totoo sa kanya. Ang sabi niya, kasama ko po yung DOJ, kasama ko po yung PNP chief, kasama ko po yung Solgen.
Tama nga naman. Kasi pag in doubt po yung ano, yung eto hindi naman po mga abogado yung mga yan. Pag ikaw in doubt ka kung tama ba yung ginagawa mo, hindi, sino po kinokonsulta dapat? Dalawa, di ba? DOJ tsaka Solgen. Kung pareho niyang kasama yung Solgen, DOJ, tapos ang nag-uutos sa kanyang direkta, PNP chief, tama yung pananaw ni, ano, di ba? Yung katwiran ni Torre. Paano mo sasabihin na hindi legal? Magkakasama kayo ng DOJ. Sa isip, loko. Akala nyo siguro ilalaglag nyo si Torre, biglang nabaliktad ni Torre ngayon. Kayo na dinadahilan. walang walang sumasalo kay Torre, kay Kalbo may sumasalo . Alam na po natin yung mastermind, di ba? Paulit-ulitin naman natin, alam naman po natin yung dahilan talaga kung bakit si Tatay Digong naroon. Eto mga maling akala nila . Sa totoo lang po, ang akala nila, once na mahuli yan, si Tatay Digong, nagbubunyi na sila. Di ba ganyan yan? Sige, mag-iiyakan din kayo. Pag dumating na yung ICC, di ba? Tuwan-tuwa sila, hehehe. Sige, nasa amin ang huling halakat. Napakulong niya sa ICC . Bakit parang lalo kayong lalong bumagsak yung lalo kayong bumagsak sa rating, di ba? Kulelat pa rin si Martin. Bagsak. Ang laki ng lagapak ni BBM sa mga ratings. Hindi nyo na naman na-anticipate. Bumabalik sa inyo yung ginagawa nyo . Alam nyo po, eto real talk nung nagsimula yung kampanya, talagang ako mismo, sa totoo naisip ko ang hihina ng wala man lang talagang, hindi man lang natin nakuha yung Villar, si Cayetano, sino pang mga dating senador, si Lacson tsaka si Tito Soto, sana may kumausap sa kanila. Parang ganun yung panghinayang ko . Kasi si Bato tsaka si Gulang, pero dahil sa kagagawan ninyo, dahil sa sunod-sunod na ginagawa ninyo sa mga Duterte, yung impact, akala nyo pag sinampahan nyo ng impeachment si BP Sara, madudurog na yung mga Duterte. Baliktad. Lalong sumikat si BP Sara. Akala nyo pag pinakulong na si Tatay Digong, matatakot na yung mga Duterte, tatahimik na yung mga Duterte. Kasi nakita nyo di ba? Ang daming follower ni Digong. Pucha, naging worldwide. Naging worldwide kayong kamuhian ngayon. Ano sabi ni Ma'am Abansenya? Biniro niya raw si Tatay Digong. Mas sikat ka pa ngayon kaysa nung presidente ka. Tuwan-tuwa raw si Digong . Hindi nyo alam yung mga impact na mga ginagawa nyo. Anyways, alam nyo po, yung mga Duterte, mahal po sila ng mga tao, hindi dahil sa mga fake news yung mga vlogger nila, no? Ibig nyo sabihin, mas popular yung mga vlogger kaysa sa mga Duterte. Hindi po. Kaya po very popular yung mga Duterte kasi naranasan namin yung leadership nila. Naranasan namin kung paano kami. Anong laging sinasabi ni Bato? O ni Bongo? Yung pag naglalakad kayo sa gabi, yung panatag kayo. Yan yung binigay ni Duterte. Yung malalaking proyekto. Hindi po ito nadadaan sa tokis . Kayo lang yung naniniwala, kayong mga BBM supporter lang. Tsaka BBM admin. Kayo lang yung naniniwala na kaya popular si Tatay Digong dahil sinisiraan si BBM. Ano pa pansisira namin kay BBM? Wala nga kayong proyekto. Yung kawalan ninyo ng proyekto,
yung kawalan ninyo ng aksyon sa mga krimen, yung taas ng presyo ng bilihin, hindi po kayo kinakailangang siraan. Ibig nyo sabihin, sisiraan lang namin kayo. Hindi ba kayo natuto sa karanasan ng mga dilawan? Dekadang siniraan yung mga Marcos. Yung buong 6 na taon ni Tatay Digong, siniraan si Tatay Digong. Wala pong epekto. Ang paninira po, walang epekto sa maayos na pamumuno. Kung palpak ang pamumuno mo, hindi ka na kinakailangang siraan. Sino ba talaga ang tunay na naninira? Sino ba yung nagkukondak ng mga hearing? Biruin nyo, Quadcom, 4 na komite. Lahat ang tumbok si Duterte. Para saan yan? Para pasamain si Duterte. Confidential fund ni BP Sara. 2 komite ang nag-imbestiga. Komite ni Kimbo tsaka komite nito ni Chua. O 6 na komite ang nag-iimbestiga sa Duterte. Exclusive. Tapos sasabihin nyo, ang mahilig manira, mga Duterte. Iba po yung performance eh. Iba po yung naranasan namin eh. Ikumpara nyo rito, ang layo po talaga. Ang layo ni Tatay Digong dito sa kasalukuyan. Hindi nyo kami mapagbibintangan na kami pa paninira. Saan ba ginagawa araw-araw ni Claire, ni Auntie Claire? Panay paninira lang yung sa Duterte yan eh. Katulad kanina, galit na galit siya. Ikaw ba ang nagre-request? Dapat sinabi na kagad kasi ng reporter, opo, kami po nagre-request. Alam mo, in fairness kay Noli De Castro, inimbitahan nyo si Noli De Castro, hindi nyo naman pinakinggan. Di ba? Ano sinabi ni Noli De Castro? Ano po, ganitong tanong eh, ano po ang ginagawa nyo kung kayo po ay nagpe-fake news? Sasagutin ko lang. Katulad po yan ng ginagawa ni Tatay Digong. May umaatake sa kanya, sasagutin niya lang. Talk to the people. Wala pong yung pagiging tapat po ng mga Duterte. Samahan pa ng mga paglilingkod nila na totoo, hindi lang po tokis. Diyan po minahal. Namimiss kaya namin. Namimiss namin yung mga Dolomite, dating basurahan na naging pasyalan. Namimiss namin yung mayat maya may inauguration ng tulay, inauguration ng highway, inauguration ng airport, inauguration ng seaport. Namimiss namin yung maririnig naming benepisyo na dating 5 years, lisensya, passport, gagawin 10 years. Namimiss namin yung mga katahimikan ng mga lugar. Hindi lang po sa datos. Alam nyo, wala sinasabi hindi kami importante yung ngayon, hindi katulad ngayon, panay. Ayon sa ganun, hindi namin maramdaman. Ayon sa PNP, bumababa ang krimen, hindi namin maramdaman. Iparamdam nyo sa amin yung mga numero nyo. Si Ambassador Lacanilaw po. Nabaril nga daw po, pero hindi sinabi kung namatay o hindi. Yung proyekto ni Tatay Digong,
nakikita natin, nararamdaman, hindi po ngayon, kakantyawan pa ni Auntie Claire, eh, 'di ba? Lahat naman tayo nagsasabi na walang proyekto. Baon sa utang, walang proyekto, benta dito, benta dun, pero walang proyekto, nababaon tayo sa utang, pero walang proyekto. Fake news daw po yung ni-research ko na first 3 years. First 3 years, kala ko halos ano, no? Boxing vlog lang ako bilib sa'yo. Tutulungan na kita. Hindi ka pala bilib, bakit ka narito? Oh, yan. Alam mo, hindi naman kita kailangan dito. Pag mga ganyan po, tinutuluyan na natin. Okay lang po kung kinokontra, pero yung kung parang napipilitan pa kayo, hindi po 'to para mapilitan. Kontrahin niyo ko, okay lang dahil nanonood kayo. Wala na po akong boxing vlog. Salita kayo ng salita ng boxing, 'di naman kayo nanonood nung nagbo-boxing ako. Napaka-ironic 'no? Okay, ano pa ba? Ayun nga yung kay Auntie Claire kanina 'no, yung tinatanong siya na sa hair follicle test. Kung sino nag-aakusa siya magpatunay. Diyos ko, 'di ganyan lang talaga. Gayahin niyo yung kay Noli de Castro, sagutin niyo, 'di ba? Ang tagal na niyan, eh. Bakit? Ano ang akusasyon nila? Patunayan nila. Hindi pa ba sapat na patunay 'yun? May mga basehan, eh. Una, sinabi ni Tatay Digong, presidente dati 'yan, meron po siyang mga intel. Sinabi ni JM Morales, oh, meron pang video. Ang dami na po, Auntie Claire. Iba't ibang grupo na yung nagsasabi na magpa-hair follicle. Kami pa rin magpapatunay. Yun na nga, oh. Sinabi na nga ni Tatay Digong, yan ang patunay namin. At tapos nakikita namin. Dapat man lang pinapaliwanag nyo bakit ngumingiwi-ngiwi kung ayaw nyo talaga. Okay, yan lang po ang ating topic para sa